to me, paborito ko yung pakinggan nito dahil ano siya, jolly, maligaya. Na-attract ako sa kanyang caption. Sabi niya, sumabog sa galit si Imelda. So, kinampihan ni Imelda si Aimee laban kay PBBM, ganun. So, tinignan ko, bakit ba? Ito, maganda ito. Sa isang interview ni Leo Macalma ng DZRH kay Senator Aimee, ito, sinabi ni Senator Aimee na mismo ang unang ginang galit na rin kay BBM. Hindi lang kay BBM, kay Martin Romualdez. Talagang pinagkakaisa na ng tadhana. Pakinggan natin ang interview. So, ibig sabihin dito parang tumututol sila, no, sa mga nangyaring mga issues, no, na lumabas ngayon sa administrasyon. Tumututol si Madam Imelda. No, ito yung pinapatukuyan ng balitang ito, ba? Dito sinabi ni Senator Aimee na galit ang dating unang ginang kay PBBM at Martin Romualdez. Presidente yan. Parang hindi niya kaya talagang pagsabihan si Martin. Hindi ko lang maintindihan. Alam ko mabait siya, pero wag naman na papayag ng kabulastugan. Kung talagang pinsan mo at siya ang tinutumbok ng investigation, wala tayong magagawa. Tigisan to. Ikaw naman ang manang, hindi ba sila nakikinig sa iyo? Siya, 2021, natapaw na ako dyan Pero, hindi nga ako masyadong pinapansin. Pero, palibasa, mahal ko naman yan kahit papano, kahit nagagalit sa akin. Gusto ko talaga na maisaayos kasi ang sagwa naman ito nangyayari. Ayan na, hindi pa nakikialam, hindi pa kayo pinagsasabihan ni Madam First Lady Imelda Marcos na nakakahiya kayo magkakapatid, magpipinsan, hindi kayo nagkakasundo. Ganun nga. Yung nanay ko, talagang politiko sa lahat sa amin. Kahit sa tatay ko, yun ang politiko sa lahat. At alam niya na hindi tama ang nangyayari. Yung tinatanong sa atin. Papagalitan muna ako, sasabihin, huwag mo naman awayin si Bongbong. Sabi, hindi ko niya away. Sinasabi ko lang, mali itong prinsipyo, yung mga policy at yung mga tauhan niya, nagkakalat. Lalo na yung Martin na yan. Lalo na yung Martin na yan. Kasi dito tinutukoy talaga ni Senator Aimee talaga. 'Di ba? Yung parang bakit hindi niya mapagsabihan ang kanyang pinsan? Hindi si Senator Aimee si BBM, parang hindi mo mapagsabihan si Tambi. Sa kabila ng maraming issue na lumalabas yung pangalan ni Tambi. 'Di ba? Kasi dapat bilang pinsan, kung alam mong mali ang ginagawa niya, kung alam mo lalong-lalo na nasa mataas kang posisyon, talagang ikaw talaga yung susweto sa kanya. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing guilty si Tambi. Hindi ko sinasabing totoo yung sinasabi sa kanya. Binibigyan ko lang ng katwiran, mga katunay Ito na naman tayo sa pagbibigay ng katwiran. Bigyan natin ng katwiran. O halimbawa, ano na naman ito, Tams? Insan. Ano na naman tong sinasangkot ka na naman dito sa ganito? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganito? O sige, nasaan na yung mga pinagagagawa mo? Ipakita mo sa akin para malaman. Dapat ganun. Kailangan maging mahigpit siya. Siyempre, bilang leader ng bansa, kailangan talaga parang ikaw na kasi yung tatay dyan sa mga yan . Diba? Ngayon, si Senator Aimee naman kasi, hindi naman talaga yung sinasabi dito na nagagalit si Senator Aimee kay PBBM. Kasi akala naman ng iba, sinisiraan si BBM, nagagalit kay BBM, nagagalit si Aimee kay BBM. Hindi naman siguro. Kasi bilang ang ginagawa ni Senator Aimee kasi, parang bilang kapatid, bilang nakatatandang kapatid, na kailangan itama mo yung nangyayaring pagkakamali. Kasi nga naman, syempre, katwiran ni Senator Aimee dito, napakatagal nila bago makabalik. Napakatagal nila bago mapagkatiwalaan uli. Diba? Ngayong nakuha na nila yung tiwala, bakit na naman nasisira ngayon? Parang nasasayang na naman lahat. Diba? Tapos ganito na naman ang mangyayari. Kung maulit na naman yung dati, edi sira na naman sila. Yun ang iniiwas si Senator Aimee. Kaya hanggat maaari, maayos yung sitwasyon.
'Di ba? Tapos, yung nanay ko sa ngayon naman sa akin sabi, mali nga talaga, bakit hindi tinutulungan ng Ayun. tao? Bakit kung ano-ano ang inaatupag? Nagagalit talaga yun. Ano ba? Sabi niya, mabait ang Pilipino sa atin. Talagang binigyan tayo ng lahat ng biyaya sa mundo. Ano bang nagawa natin para sa kanila? Yan ang dapat sagutin ni Bongbong at ni Martin. Sa totoo lang talaga, no? Mabait talaga ang Pilipino. Naging mabait sa mga Marcos ang Pilipino. Although, nung una, natikman nila yung galit ng mga Pilipino. Yung pinaalis sila sa Malacanang, halos kulang na lang, igapo sila, talagang ganon, sa galit ng mga tao. Pero pagkalipas ng ilang taon, ilang dekada, is humilom din yung sugat. Kita mo nga yung mga dilawan sip-siptain Kita mo nga yung mga dilawan, kain suka. 'Di ba? Kita mo naman sila ngayon dumidikit sa mga Marcos, samantalang sila galit na galit sa mga Marcos. Sila yung nagpasimuno niyan. Oh, kumbaga lumipas na yung taon, napatawad na sila ng mga tao at bumalik na yung tiwala. Kaya nga nananalong senador si Senator Amy, kaya naging senador si Bongbong, kaya naging presidente si Bongbong. Dahil bumalik na yung pagtitiwala ng mga tao, kasi kung hindi bumabalik ang tiwala ng mga tao sa kanila at kung hindi sila pinagbigyan o napatawad, wala yan, hindi magiging presidente yan. 'Di ba? Hindi magiging presidente yan. Kaso syempre dito pinaramdam ng mga tao na marunong lahat magpatawad, marunong silang magpatawad. Pinapatawad na namin kung ano ang mga kasalanang nagawa nyo dati. No? Kaya sayang nanghihinayang si Senator Amy sa mga mangyayari na yan. Kung sakaling lumala ng lumala ang problemang yan, lalaki ng lalaki, sila na naman ang masisira, na ayos na tayo sa mga tao, bakit ganito? Nasisira na naman tayo. Bakit ganito? Bumabalik na naman yung mga dapat nakalimutan na dati pa. 'Di ba? Galit. Kayo hindi pa nagbibigay ng unsolicited advice, ika nga. Siguro may gusto ng unsolicited advice. Ay, nako talaga. Tapos nakakatawa nga, sabi ko, ano ba ito? Pakonti yung family reunion. Ako ang unang na outside na Kulambo. Pagkatapos nun, ayan si Toby. Nung sinisisi na sa kanya yung alyansa nung eleksyon, abay nagalit na. Pagkatapos nun, nag-disappear na si Martin sa sangkatutak niyang eroplano. Ilan na lang kaya Sangkatutak ako eroplano. punta sa family reunion ng Pasko. Wala na, para nagkawatak-watak na. So, itong interview na ito is before yung pasabog ni Senator Amy sa INC rally sa Luneta. At alam kong between sa mga magkakapatid, yung tatlo, Amy, Bongbong, and Irene, alam ko si Senator Amy ay malapit sa kanyang nanay. Napapansin ko. Bakit? Oo. Kasi nung a few days before yung election nitong May 2022, nung medyo nag-aalanganin na si Senator Amy kasi alanganin siya sa mga survey. May napanood akong video, nagsasalita si former First Lady Imelda Marcos. Ano pang pagkasabi niya is inano niya yung pagiging inay. Hiling ng isang ina para sa anak. Botohan niyo si Amy. Basta ini-endorse niya. Makakatulong ito masunurin na parang ganun. Kumbaga parang nakikiusap si Madam Imelda sa mga tao. Siyempre bilang ina, 'di ba, is gagawin mo sa anak mo 'yan. 'Di ba? Lalong-lalo na nakikita mo nagkakaganon na parang kala mo matatalo na.
Pero hindi naman. Syempre, pinagkatiwalaan pa rin si Senator Amy, nabigyan pa ng pagkakataon. Talagang walang dapat gawin ngayon si Senator Amy, kundi huwag sayangin ang tiwalang ibinigay sa kanya ng tao kung bakit nakabalik siya sa pagiging senador. Dahil sa may mga susunod pa yan eh. Diba? Pag natapos ang 6 years niya, mapapalitan na naman ng bago. Diba? Magpapalitan na naman. Kailangan manalo na naman siya ulit. Ganon. Diba? Kailangan ipakita niya yung tama. Kung ano ang tama. Kumbaga, walang kapatid-kapatid, walang pinsan-pinsan, walang kamag-anak. Basta paglilingkod sa bayan ang dapat unahin. Dapat ganun. Sabi ko, wow. Kasi kung hindi maganda ang relasyon ni Senator Amy at kay former First Lady Imelda, hindi niya i-endorse ng ganun. Oh. First time ko siyang narinig itong nakaupo na ang isang Marcos Jr. First time kong narinig si former First Lady Imelda na gano'n, nagsalita tungkol sa politiko at ini-endorse niya ang kanyang panganay na anak. Kaya napaisip-isip tuloy ako kasi ini-endorse ni VP Sara si Senator Amy. Noong una kasi nawalan na ako ng gana kay Senator Amy. Sa totoo lang. Hindi ako, kahit ako eh. Ako naman, parang na-diskumpiyado ako sa kanya. Simula nung, di ba, kaibigan yung mga Duterte, ganto, ganyan. Tapos bigla siyang naging alyansa. Di ba, parang parang bumabalingbing ba to? Di ba? Pero lumaon is nakita naman natin siya na umalis. Kasama niya si Camille Villar, di ba? Sabay ba sila kung sino una sa kanila? Di natin alam. Kalimutan na natin yan eh. Pero doon na na pinakita. Although may nagsasabi na, palibasa kailangan mo yung Duterte power para manalo ka. Parang ganon. Kasi pag nasa alyansa ka, baka isa ka din sa mga natalo. Parang ganon. Yun ang sinasabi kay Senator Amy noon eh. Diba? Yun ang nagiging pula sa kanya noon. Kaya parang bumaliktad siya sa alyansa. Pero, diba, kumbaga, nabigyan uli siya ng pagkakataon ngayon. Yung sinasabi ko nga kanina, na dapat niyang patunayan na yung nakuha niyang boto, 'di ba, is worth talaga. No? Kailangan ipakita niya. So sa mga pinapakita niya naman ngayon is marami namang natutuwa sa mga ginagawa niya. Although may mga nagtataas ng kilay at mayroon mga nagsasabing against do sa mga sinabi niya, 'di ba? Is na kay Senator Amy na yun kasi alam niya naman siguro ang tama at mali. 'Di ba? Alam niya rin naman siguro kung kasinungalingan o hindi ang sinasabi niya. Diba? Kasi kung kasinungalingan na sinasabi ng isang Senator Amy, diba? Is parang pamilya na niya ang sinisira niya. Pamilya nila, ang kanila. Diba? Ganun ba ang dahilan ni Senator Amy para sirain? Ganun ba ang dahilan niya kung bakit sinabi niya yon para sirain ang buong ang kanila, pamilya nila? Hindi, syempre. Kaya ba sinabi ni Senator Amy yon para dahil galit siya kay BBM? Tingin ko hindi siya galit. Hindi galit si Senator Amy. Nagagalit si Senator Amy since day one pa lang. Lagi niyang inuulit-ulit sabihin doon sa mga taong nakapaligid kay BBM. Yun talaga ang pinupuntirga niya. Kung mababalikan niyo nga mga katunay, maiisip niyo eh. Kapag merong mga ganyan-ganyan, di ba? Si BBM hindi niya naman masyadong tinatapik. Di ba? Kumbaga parang inaano niya lang na, ina-advisean niya lang. Ito naman kasing sinabi niya sa iglesia, yung nag-speech siya, tingin ko parang advice lang yun eh. Bilang ate. Pinairal niya dun yung bilang ate. Nilabas niya na yung pagiging politiko rito eh. Hindi na eh. Bilang ate na to. Nasisira na tayo. Diba? Kailangan ayusin mo to. Ayusin natin to. Diba? Huwag kang makinig sa mga taong nakapaligid sa'yo. Parang ganun. Makinig ka sa akin bilang pamilya. Parang ganun yung gusto niyang paratingin. Diba?